Hello guys! So ang topic natin ngayon ay combined footing pero lalagyan natin siya ng eccentricity. So ang unang maapektuhan dito ay yung punching shear. Sa regular combined footing, itong edge na ito ay banda rito. Okay? Ibig sabihin yung regular combined footing, yung shear perimeter mo, apat na sides pa rin. Pero, as the edge gets closer to the column, magkakaroon ng time na etong edge mo, nandito na siya sa shear perimeter. Ibig sabihin, tatlong lines na lang ang shear perimeter mo. Okay? So, meron tayong case 1 wherein ang shear perimeter mo defined by BO is equal to twice of X, ayan, tsaka isang Y na lang. Ngayon, paano natin ma-check kung case 1 ito? So, dapat ang L1 mo magiging equal to C1 plus DS1 all over 2. Kasi, ang value ng X, take note, ay C1 plus DS1. Okay, so we have to divide X by 2 para maging case 1. Take note na sa regular combined, ang value ng X ay C1 plus DS1. Okay? Likewise, ang value ng Y is C2 plus DS1. Ngayon, kapag yung edge naman natin, pumasok pa siya, okay, to the point na yung edge natin ay nasa loob na nung shear perimeter, magiging ganito na. So, ang value ng X mo ngayon, magiging L1 plus etong kalahati na yan, which is C1 plus DS1 all over 2. Yan na ngayon ang bagong value ng ating X. Okay, so, ang difference ngayon ng case 1 and case 2, yung value ng X sa case 1 ay syempre mas malaki dito sa value ng X sa case 2. Ngayon, ang kanilang Y, parehas lang. Okay, so, ayan, ito, ibig sabihin nito, Y is equal to blank, kaparehas lang nitong nandito sa taas. And then, sa case 2, ang shear perimeter is likewise 2x plus y. And then, ang value ng shear force, VU1, is the same, equal to PU1 minus QU times XY, wherein your XY is eto. Sa case 2 naman, ang XY natin ay yung dalawang yan. And then, ang VVC naman natin sa case 1 ay ganito, 0.75 small bc1 times BO times ds1. Ngayon, sa case 2, ang VVC1 naman, same equation, pero ang gagamitin nating BO, syempre yung nandito. Okay? And then, etong edge ngayon, para maging case 3, dapat nandito siya sa edge din ng column. Magiging ganito. Okay? Pero bago ka maging case 3, kailangan yung L1 natin should be greater than kalahati ng column. Kaya meron tayong condition dito. Para maging case 2, your L1 should be greater than C1 all over 2 and L1 should be lesser than C1 ds1 all over 2. Okay? Next, etong edge, palapitin pa rin natin siya sa column to the point na magiging edge column na siya. In this way, ang ating L1 is now equal to kalahati na nung column, which is equal to C1 all over 2. Ngayon, dito sa case 3, ang value ng X, okay, ang value ng X, ito, is now equal to, ganun pa rin, L1 plus C1 plus DS1 all over 2.
Okay? And then, ang value ng y, ganito pa rin, C2 plus DS1. Going back to case 3, ang BO still equal to 2x plus y. Okay? And then, meron tayong check dito. Kapag yung edge mo, pumasok pa siya, ang mangyayari dyan, if itong edge, pag yung edge mo, pumasok pa siya sa loob ng column to the point na etong edge ng column ay naka-floating na, ibig sabihin nun, your L1 now is less than C1 all over 2. Dapat meron ka ring check na ganito. So now, let's do this in Excel. So dito, tabihan natin yung number 6, check punching shear. Since punching shear tayo, ano? Okay, so dito tayo. So ang kailangan natin para sa case 1, case 2, tsaka case 3 ay yung value ng L1. Okay? So, punta tayo dito. So, maglagay tayo dito ngayon ng L1. Tapos, itong C1 plus DS1 all over 2. Dito ko siya ilalagay. So, C1 plus DS1 divided by 2. And then, kailangan din natin itong C1 all over 2. Dito ko siya ilalagay. Okay? So, C1 divided by 2. Next, take note na dito sa C1, pinangalanan ko ito ng C.1. Tapos, itong L1, niname ko ito ng L.1. Tapos, itong DS1, since kailangan natin yan, niname ko rin ito ng DS.1. Okay? So, dito, that is equal to C.1 divided by 1 divided by 2. Okay? Pero, millimeter siya. Kaya gagawin ko siyang meter. Magiging 2,000. So, 0.25 meter yan. Take note na dito siya nakalink. Ayan, no? Okay? Next, dito naman, ang L1 ay meter din. So, this is equal to L.1. Dito siya nakalink sa, ayan. So, if I will check that, ayun, din siya. Next, dito naman, so this is equal to C.1 plus DS.1. Okay? Ngayon, si DS.1 millimeter, tapos si C.1 or C1 millimeter din. And then, i-divide natin siya ng 2,000 para maging meter. Okay? Yan. So, 0.625. Next, maglalagay na tayo ngayon dito ng greater than sign or lesser than sign. So, this is if 0.25 is less than dyan, then you print less than, otherwise you print greater than. Okay, and then copy ko lang yan, ipe-paste ko dito. So obviously 1 is greater than 0.625. Okay, next, paano natin malalaman kung case 1, case 2, case 3? Okay? So, in this sample, dito muna tayo, no?
ang L1 is greater than 0.625. Ibig sabihin ito, hindi ito case 1 at mas lalo nang hindi case 2 and 3. So this means that this is a regular combined footing. Yun. So yun ang una nating check if it is a regular or not. Kaya, let's say dito ako maglalagay, ano? So, if this is greater than 0.625, then you print regular. Otherwise, meron siyang case. Okay? Yan. Then, close. Yan. Okay? Next. Palitin nga natin ngayon yung L1 to the point na magiging 0.625 din siya. Okay? So, let's say our L1, since this is input data, ayun o, 1, palitan natin ito ng 0.625 and see what happens. Magiging equal ito, no? Oops. Hindi siya naging equal. So, i-edit natin siya. And to do that, maglalagay tayo dito. Palitan natin yan. Magdadagdag tayo, no? So, if X78, take note yung X78 ay yung L1, ano? If X78 is equal to Z78, then you print equal sign. Okay? Otherwise, mag-preprint tayo ngayon ng greater than symbol. Yan. Then, close. Oops, kulang tayo ng isang parenthesis. Yan. Okay? So, let's check again. Ngayon, 0.625, paliitin natin ito. Let's say 0.62. Okay. Yan na. So, 0.625 naging 0.62. Let's say, gawin natin itong 0.6. See? So, ayan. Check natin. Gawin natin itong 0.625. Tapos, gawin naman natin siyang 0.7. Yun. So, okay na. Ngayon, kapag equal sign yan, dapat meron tayong magiging case 1 dito. 0.625, dapat case 1. So, dito ako maglalagay ngayon. So, if this is equal to this, then, maglalagay tayo ng case 1. Otherwise, ibang case na naman iyan. Yan. Okay? Next. Maglalagay tayo ngayon ng para sa case 2 naman. Ang ating condition sa case 2 ay ganito. Dalawa. L1 should be greater than C1 all over 2 and less than C1 plus DS1 all over 2. So that's the reason why na naglagay ako dito ng computation ng C1 all over 2. Ngayon, ang gagamitin natin dyan ay dalawang beses na logical, combined logical statements. So, if, open parenthesis, and then maglagay tayo dyan ng end. Ang ibig sabihin ng end is, etong dalawang conditions dapat masatisfy. Okay? So, ibig sabihin, ayan muna. Tapos, lagyan natin ng less than. Tapos, i-click natin si L1, which is this. And then, maglagay tayo ng comma for the other condition. Okay? Which is, eto naman ngayon. Okay? So, si L1 less than C1 plus DS1 all over 2.
Yan. So pag nasatisfy yan, yung dalawang condition na yan, mag-preprint tayo ng case 2. Otherwise, case E1 ulit. Yan. Now let's test. Okay? Let's say gawin natin itong 0.62. Yan. Okay? So meron na tayong case 2. Next, paliitin pa natin siya to the point na magiging C1 all over 2. Okay, which is, what is C1? 0.5. Let's say gawin natin itong L1.25. Yan. Dapat case 3 ang lalabas dyan. So, ang i-edit naman natin ngayon, etong dalawa. Dapat 0.25, 0.25, dapat equal sign ito. So, dito, i-edit natin yan. Okay. If V78 is equal to X78, then you print equal sign. Otherwise, you print greater than. Tapos, close. Yan. Now, let's test. Ito namang dalawa ang itetest natin. Okay? So, yung L1, 0.25, gawin natin siyang 0.2. Okay? Ayan. 0.25 is greater than 0.2. Tapos, palitan natin tong L1 ng 0.25. Equal sign. Palitan naman natin to ng 0.3. Greater than sign. Yan. Dapat, ngayon, meron tayong case 3 na lalabas dito. Okay? So, ang condition naman natin ng case 3 is L1 is equal to C1 all over 2. So, dito naman, if L1 is equal to C1 all over 2, then print case 3. Otherwise, maglalagay tayo dyan ng case question mark ulit. Yan. Okay, ngayon, ang dapat na makikita natin ay regular combined, case 1, case 2, tsaka case 3. So, let us test. Para siya maging regular combined, okay, dapat yung L1 natin is greater than X, which is C1 plus DS1. Okay, so what is the value of X? Supposedly, X is equal to C.1 plus DS.1, and divide natin yan ng 1,000 para maging meter. Yan. So, 0.125. Okay? So, maglalagay tayo ngayon ng L1 na greater than 1.25. Okay? So, let's say 1.5. Yan. Okay? So, mapapansin nyo, L1 is greater than X all over 2. Okay? Yan. So, obviously, this is a regular combined footing. Ngayon, paliitin natin siya to the point na magiging 0.625 siya, no? Let's say, X1 is 0.63, regular pa rin. Now, let's change this to 0.625. Meron na tayong case 1. Okay? Now, let's check for case 2. Ibig sabihin, palilitin natin yung value ng L1, pero mas malaki pa rin siya sa C1 all over 2.
which is ito, no? So, ang gawin natin dyan sa L1, let's say, 0.62 dapat case 2. Yan. Okay? Next, paliitin pa rin natin siya. Let's say, 0.63. Okay? Oops. 0.3. Okay? Kapag 0.3, ibig sabihin nun, yung ating edge, mas malayo pa rin sa edge ng column. So, case 2 pa rin. Ito pa rin mag-govern, no? Ngayon, paliitin natin itong L1, let's say 0.26. Case 2 pa rin. See? Now, gawin natin siyang 0.25. Dapat lumabas na yung case 3. Yan. So, case 3 na. Next. Palabasin natin ngayon yung column para maging column is outside. So, ibig sabihin, ang L1 natin gawin natin 0.24. Yan. See? So, magkaroon na tayo ngayon ng error. So, dito tayo magpapalit. Diyan. Dito tayo maglalagay ng warning. Warning. Column is outside. Yan na siya. Okay? Next is, etong apat na conditions na yan, etong apat na logical test, gagawin natin yan na isang statement lang. So, dito ko siya ilalagay, no? So, first is, ito, I will copy this. Regular. Oops. Tapos, ito, I will copy that. And then, ipe-paste ko dito sa, yan. Diyan. Okay? Next. Dito na tayo. Ang ikakopy ko riyan is hanggang dito lang, just before the if. And then, dito ko siya ipe-paste. Yang may question mark. And finally, etong column is outside. I will copy that. Yan lang equal sign ang hindi ko i-copy. Ipe-paste ko ngayon dito sa last question mark. So, ibig sabihin, dito sa isang line na yan, wala na siyang palalabasin na question mark. Magsasagot na siya ng case 1, case 2, case 3, tsaka warning. Yun. So, in short, pwede na nating tanggalin lahat yan. Okay? So, let's say, kabera na natin yan. Ano? And, ito na ngayon ang mag-govern. Or, ito ang ating titingnan. Isang statement na lang. No? Okay, let us test. So, palakihin natin tong L1, gawin natin siyang 1 meter. So, that is a regular column. Okay, next, gawin natin siyang 0.63. So, 0.63, regular combined footing pa rin. Ngayon, i-equal natin dito. So, pag equal yan, dapat case 1 ang lalabas dito, no? So, gawin ko tong 0.625 case 1. So, okay. And then, paliitin ko pa siya. Let's say, 0.62. Dapat magiging case 2, which is correct. Next, paliitin ko pa siya ng 0.3. Case 2 pa rin. Ngayon, i-equate ko na siya dito sa C1 all over 2, which is 0.25. So, gawin ko itong 0.25, dapat case 3 ang lalabas, which is correct. And then,
palabasin natin yung column, let's say gawin natin itong 0.24, dapat may lalabas ka na warning. So, ayan. So next, pwede ko nang tanggalin ito. Kasi, pinagsama-sama na natin siya dito. Okay? Next, gagawa tayo ngayon ng values ng para sa case 1, case 2, tsaka case 3. Ang values na sosolvein natin ay yung x tsaka y. Okay? So, ito. So, x is equal to y is equal to yan. So, let's say, lagyan natin yan ng box. Okay? Para sa case 1, ang ating x ay c1 plus ds1. So that is equal to c.1 plus ds.1. Pero kailangan natin ng meter. So divide this by 1,000. And then, going back to case 1, ang value ng y is c2 plus ds1. So this is equal to c.2 plus ds.1. And then divide this by 1,000 para maging meter siya. Next, para sa case 2 naman, ang value ng L1 ay ang value ng x is ganito. Nadagdagan lang siya ng L1. Okay? Ayan. So dito, dito tayo ngayon, ano? So that is equal to L.1 plus the open parenthesis C.1 plus ds.1 divided by 2,000. Ngayon, bakit divided by 2,000? Kasi, take note na si C1 ay millimeter, si ds1 ay millimeter, pero itong si L1 ay meter. So, hindi ko na to i-convert ng meter. Hindi ko na siya i-divide ng 1,000. Oops! Dito yung divided by. Yan. Next, ang value ng y for case 2 ay the same, C2 plus ds1. So, I will just copy this. Paste it here. Likewise sa case 3. Okay? Tapos, sa case 3, ang value ng x is the same as this. So, I will just copy this. Okay, so we copy this and then paste it here. Ngayon, pag nagka-copy ako, hindi Control-C, Control-V, I copy the entire text like that. Yun. Okay? Next. So let us test again. Ngayon, ang mag-iiba ng value ng x ay yung case 1 and case 2. Okay, take note, ang value ng x sa case 1, C1 plus ds. Ang value ng x sa case 2 ay L1 plus C1 plus ds1 all over 2. Okay, so gawin natin ito ngayong case 2. Okay, so let's say this is 0.3. Yan, case 2. So
So, ang value ng x, 1.25. Sa case, 2.925. Yan. Okay? So, next, gawin natin itong regular. So, gawin ko itong 0.7. Oops, sorry. 0.7. Oops. Yan. Okay? So, mapansin nyo, it is a regular combined footing. Kapag regular combined, ano ang value ng x? Kapag regular, ang value ng x ay etong original, which is C1 plus DS1. Okay, nasan ngayon si C1 plus DS1? Eto. Tanggalin mo lang yang divided by 2. Okay, so pwede tayong maglagay dito na regular. Yan. At ang value ni regular ay C1 plus DS1. Pero wala yung divided by 2. Okay? Divided by 1,000 siya. And then, ang y niya, the same, C2 plus DS1. Yan. Next. In all cases, okay, pag sinabi kong cases, case 1, case 2, case 3, not including case 1. So, dito tayo maglagay ngayon ng BO. Okay, so, BO1. Yan. Para sa regular, ang ating BO ay equal to twice of x plus twice of y. Yan. Dito naman sa case 1, ang BO ay twice of x tsaka times 1 of y. So that is equal to twice of x plus 1 times y. Yan. Ganon din dito sa case 2. Ang BO, same equation, 2x plus y. So, I will just copy this. Okay? Control-C, Control-V ngayon ang ginagamit ko. Ibig sabihin niyan, kinakopy niya pati yung direction ng link. Ganon din sa case 3. Your BO is 2x plus y. Okay? Next. Ngayon, i-test ulit natin. Okay? So, let's say, ang L1 is 0.63. Papansin nyo, nag-iiba. And then, 0.625. Case 1. Yan. Okay? Next. Ang sosolvin naman natin ngayon ay VU1 tsaka VVC1. So, dito maglagay tayo ngayon ng VU1 is equal to wait lang. Now, the value of VU1 is equal to PU1 minus QUXY. Okay? Which is eto. Okay? Copy ko lang. Yeah. The value of VU1 for case 1
Okay, dito tayo kay case 1 is equal to PU.1 yan minus QU times X times Y. Pero remember na itong si PU1 is kilonewton na. Okay? Ngayon, i-divide natin itong QU XY. Ito, yung term na yan, i-divide natin siya ng 1 million para maging kilonewton. Oops, yan, minus pala yan, ano? So, ayun, PU1 minus QUXY. Oops, yan. Since meter na pala yan, yung 1.25, yung X tsaka Y, so tinanggal ko na yung 1 million. So, eto na siya. Sinundan ko lang ito, PU1 minus QU times XY. Likewise, ganon din dito sa case 2. So, I will copy this. Control C tsaka Control V. Paste ko dyan. Now, if you will check, ganon pa rin. Na-retain yung PU1 tsaka yung QU, pero sinundan nyo itong X tsaka Y. So, you do the same thing dito kay case 3. Okay? Ngayon, ano ang mag-govern na VU1? Okay? Is it 1597? Is it more greater than? Okay. Let's check. Palit-palitan natin itong L1. Okay? Let's say 0.9. So, magiging case 1. See? Dapat ba 1597 or 1501? Dapat 1597, ano? Ngayon, gawin natin siyang case 2 naman. So, yung gawin natin itong 0.63. Yan. Oops. 0.62. Case 2. So, pag case 2, dapat 1599. Yan ang mag-govern. Kita nyo yan, ano? 1599. How about case 1? Balik natin. 0.625. Ayan. Ang nag-govern ay 1597. Ngayon, gawin natin siyang regular. Let's say 0.7. Dapat greater than wait. Tama, 1597 pa rin. Next, gawin naman natin siyang case 3. So, gawin natin itong 0.625 and see what happens, or 0.25 para siya maging case 3. Ang mag-govern dito ngayon ay 1729, hindi 1597. Okay? So, ayun, 1729. Now, para maging automatic yan, I will copy this. Okay? I will copy that. Paste ko dito sa baba. Ayan. And then, let's say, BU1. So, nandito pa lang tayo sa VU1, ano? Dapat, gagawin nyo rin yung paano computein yung, I think, VVC1. Kasi, magde-dependent itong VVC1 sa shear perimeter B sub O. Okay? At least you get the general idea. So, ang regular
Ang VU1 sa regular ay the same equation. Ganyan din. Yan. So, isinali ko na si regular, no? Yan. So, etong regular, papalitan ko to ng i-click, ililink ko dyan. Ayan. Tapos, etong case 1, ilalagay ko dito. Click ko yan. Tapos, etong case 2, instead na mag-print siya ng case 2, ito ang pipiliin niya. And finally, itong case 3, ito ang pipiliin niya. Otherwise, kapag fail, mag-preprint ka ngayon ng error. Yan. So, finally, pwede na natin itong takpan. Yan, let's say takpan na natin yan, ano? Yan. Pero i-retain ko yan. Pakita ko lang, ano? So, this is the value of VU1. Ngayon, i-edit natin. Let us test. Let's say your L1, gawin natin siyang regular, 0.7. Ayan. So, our VU is 1597.63. Ngayon, gawin natin itong case 1. So, 0.63, 0.625. Okay? So, pag case 1, 1597 pa rin. Ngayon, palitan natin to ng case 2.62. Yan, see? So, nagpapalit na siya ngayon. Gawin natin siyang case 3. Okay? 0.24, ay, 0.26, 0.25. Yan. So, pag case 3 na, 1729. Yun, nagpapalit siya. Ito yung ginawa ko, ano? And this is how I made this. Next, palitin ko pa ito. Gawin kong 0.24. Magkakaroon ka na ng error doon. Okay? So, for these 3 cases, well, that includes the regular, na compute na natin yung X, Y, the shear perimeter, tsaka yung VU1. Now, how about your VVC1 for all cases? So, tanggalin ulit natin yan. And then, for all cases, dito tayo ngayon. Let's say, ayan. Now, the value of VVC1 is 0.71 of yan, VC1 times BO times DS1. Yung VC1, the formula for VC1 ay maraming cases. So, ito yung combined punching shear. Ang value ng VC1 ay dependent dito sa, ayun, no? Meron tayong DS1 tsaka yung BO1. Yan. Take note na nagpapalit ang BO natin. Okay? Sa case 1, case 2, case 3, ang equation ng BO ay 2x plus y. Pero pag nagpunta na siya sa regular column, regular combined footing, sorry, ang BO nagiging 2x plus
y. Okay? So, you do the same pattern. You do the same pattern para sa column 2. Sa column 2, meron ka rin case 1, case 2, case 3. Pero sa column 2 naman, ang kailangan mo dyan, instead na L1, ang kailangan mo yung L3. Okay? Tapos, L3 is equal to, para sa case 1, ang L3, okay, is equal to C3 plus DS2 all over 2. Okay? Dito naman, para sa column 2, your X is equal to C3 plus DS2. Ganon din dito sa Y. Ito magiging C4 plus DS2. And then, para sa VU1, it is equal to PU2 minus QUXY. Tapos, ito magiging, instead na BO1, magiging BO2, DS1 magiging DS2. So, kung nasundan mong mabuti yung pattern, kaya mong sundin yung pattern dito para sa column 2. Okay, so that's it for punching shear of eccentric combined.